So, start ulit tayo. So, ang ating item is kailangan makapuno ako ng store name, then ilan ang cancelled, ilan ang refund, ilan ang completed. So, nag-research pa ako ng ibang items para makuha ko ito. Medyo mahirap gawin eh. So, back tayo sa ating SQL. So, base dito is kailangan natin ng co-stores, then co-order items, at saka orders. So, order status. So, pag-usapan natin ito based dun sa common item niya. So, dito, co-orders, store ID, which is common sa co-stores, store ID. Then, sa orders, order ID, then co-orders, order ID. So, given yung item na yan, try natin kunin yung data na kailangan. So, select store. So, unahin natin yung store ID. Nagaling sa co-stores. So, store, gawin natin itong ss.store ID from stores s, then put y s.store ID. Ang labas dyan ay store ID. Okay, dagdag natin yung store name is store name. Mali ito, dapat ito ay store name. Hindi na labas. Tanggalin natin ito store ID. Store name na tayo. Okay. Breeding, so arranged by alphabetical with 23 countries. So 22 actually. Online yung isa. Okay. So dugtungan natin ang order status. So kailangan ko malaman ilan ba ang order status natin doon sa mga store na to. So group by left join. So yung common sa kanila is store name. Join orders on. So common sa kanila, lagyan natin ito ng letter o that order store ID. Equals ano? Store ID equals that store ID. Okay? So pwede na tayong magdagdag ng isa. So balikan lang natin ang laman ng co-orders. So co-orders, select asterisk from co-orders. Okay. So lalabas dito kung titingnan mo yung complete. So ito is unique sa order ID, pero yung complete status pare-parehas, yung store ID pare-parehas. So ibig sabihin likely sa isang store ID may multiple complete, cancelled at saka refund. So ito ay gagawin natin later na total. So meaning sum natin to. Kaya lang kailangan mo natin ito ma-convert as number. So paano natin gagawin yon? So balik tayo dito sa natin to sa store name. Since na-join na natin itong co-orders, pwede ko na siyang gamitin dito. Sabi okay na, kailangan natin magawa is convert to number, then total. So sum. Problema, tinry ko na ito kanina pag nagkakaroon ng issue. So nag-search pa ako ng additional na rule para mas madali, mas malinis. So gamit tayo ng case. So pag gumamit ka ng case, para tong sa Excel file, sa Excel formula is if.
So meaning, pag na-meet niya yung requirements mo, ilalabas niya yung gusto mong, kumari, pag na-meet niya yung requirements mo, dapat maglabas siya ng ganitong number or mag-perform siya ng ganitong activity or parang ganun. So dito, gawin natin is, so kailangan is when ito yung ating requirements, when O dot order status is equal to complete. Else, ano pala, dapat ilabas niya, pag na-meet niya yung criteria, then dapat maging 1. Then, pag hindi naman, 0. Then, close mo itong rule na ito. Since nag-perform ka ng aggregate, kailangan mo siyang pangalanan. So, pwede natin itong pangalanan na complete. Okay, try natin. So, meaning, left. Ano na to? Left join. Okay, mukhang may mali tayo dito. Ito ay mali. Dapat to ay nasa baba. Yan. So, try ulit natin. Yun. So, meron na tayong data ulit. So, meron tayong sa complete. So, dagdagan na naman natin ito ulit. Sum, ulitin na natin. Tapos natin ito ng 3 para mabilis. So, palitan ko lang ito ulit na kailangan niya. So, complete, cancel. Tapos ito ay cancel, refund. Try natin. Bakit wala? Ayun na po na. Walang lumabas dito kasi hindi pa natin nag-join yung isa. Yung hindi, dapat lumabas siya dito. Then 1. Tanggalin natin ito. Tignan natin ito. Ang gusto mabasa. Okay. Wala na. Okay. So, ibig sabihin magana sa lahat. So, ang tanong, bakit lalabas? So, ibig sabihin magana siya, walang error. So, this dito, ang isa lang natin ay yung identifier, pare-parehas. So, dapat ito ay cancel. Ito ay refund. Ayun, okay na. Then, kung gusto natin siyang makuha yung overall price sa halip sa number of orders lang, so pwede natin siyang i-multiply. So, kapag natin ito. Itong 1. So, dito ko muna yung last. Try ko lang kung magana. Left click. Join. Posters. Ano ulit? Posters. Order ID. Items. OI. OI. So, on. So, para sa kanila ay order ID. Order ID. Order ID.
So, order ID po is OI. Ba't nag-video? So, okay. Since nagkabit na natin siya, check. So, walang pagbabago pa, diba? So, sabi dito ulit sa rule na to is pag na-complete mo ulit yung requirements mo, gagawin mo tong after lang din, isalawin niya anything na gusto mo mangyari. So, based dito, kailangan natin ng unit price tapos multiply by quantity. So, dapat mga dito is OI dot quantity quantity times OI price ito lang price unit price pala unit price. So, dalawang OI lang ulit. Ito yung lahat ng 1. Ito yung lahat. Okay. So, yun na yung sales. So, stop ko na ito. At kailangan na matulog. Okay.